Mga ka-summer, heto na tayo sa pinakamasakit na parte, ang pirmahan ng annulment. Akala natin ay tapos ng lahat matapos ang pirma sa papel. Pero mukhang hindi pa pala doon matatapos ang laro ni Santiago. Sa kabila ng galit at pagdududa, gagamitin pa rin ni Santiago ang imahe ng kanilang happy marriage para sa kanyang ambisyon, ang Most Successful Businessman Award. Pero paano kung sa gitna ng pagpapanggap, ang puso na binuo para maging bato ay unti-unti na palang nagbabago? At paano na si Alvin na handang maghintay sa kabila ng lahat? Samahan niyo akong tunghayan kung hanggang saan ang kayang itagal ng isang peking relasyon sa gitna ng katotohanang wasak na wasak na. Tara, simulan na natin. Tahimik ng buong gusali ng Aquino Group, madilim ang paligid, maliban sa ilaw mula sa opisina ni Santiago. Hawak ni Jess ang ilang dokumento. Dumating si Santiago. Ang galing mo magsinungaling. Burado ka agad ang iskandalo dahil sa matatamis mong salita. Ganyan ka ba talaga kagaling magmanipula? Hindi siya sumagot. Tumigil lang siyang nakaupo. Pilit pinipigilan ang pagluha. Isang buntong hininga ang narinig at ang marahang lagapak ng folder na nilapag niya sa mesa. Oh, bakit hindi ka nagsalita? Hindi na ako magpapaliwanag, Santiago. Hindi ka rin naman maniniwala sa kahit na anong sasabihin ko. Tumayutot mabigat ang bawat hakbang habang papalapit sa kanya. Tama ka, hindi ako maniniwala. Hindi sa mga salitang paulit-ulit mong ginagamit para linisin ang sarili mo. Habang pinapanood kita, pati ako nakumbinsi mong mahal mo ko. Ganun ka kagaling. Tinitigan niya ito, puno ng sakit at pagod. Dahan-dahan niyang nilapag ang wedding ring sa mesa saka nagsalita. Heto na ang sinsin. Ibabalik ko din ang lahat ng binigay mo. Tumalikod siya, tahimik na lumakad palabas ng opisina. Sa sandaling sumara ang pinto ng elevator, doon na siya tuluyang bumigay. Tahimik ang paligid ngunit ang mga luha niya dumadaloy ng walang ingay. Para bang sa wakas, pinayagan niya ng maramdaman ng lahat ng sakit na matagal niyang pinipigil. Niyakap niya sarili. Pinipigil ang humikbi ng malakas. Paglabas niya ng lobby, halos wala sa sarili siyang naglakad palabas ng gusali. Sinalubong siya ng malamig na hangin, saka lamang niya napansin na umuulan pala sa labas. At doon sa tapat ng entrance, nakita niya si Alvin, nakatayo, bitbit ang payong at tila inaabangan siya. Jessa, sakto, buti na abutan pa kita. Are you okay? Anitong sinalubong siya. Sa halip na sumagot, bigla siyang napahaguluhol. Hindi niya na kayang itago. Lumapit siya at bago pa niya namalayan, nakasubsob na siya sa balikat nito tumahaguluhol. Tahimik lang si Alvin. Hinawakan siya sa ulo, marang hinaplos ang likod habang pinapayapa siya. It's okay. Let it out. Nandito lang ako. At sa sandaling yun nakamasid sa itaas si Santiago. Nakatayo sa tabi ng bintana ng kanyang opisina. Nakita niyang yakap ang mga mata nitong dating malamig. Ngayon ay nagliliyab. So, this is how fast you move on, Jessa. Bulong ni Santiago sa sarili habang pinipigilan ang sariling suntukin ng salamin ng bintana. Umuulan pa rin ang dumating sina Jess at Alvin sa isang maliit na cafe sa tapat ng opisina. Tahimik lang silang dalawa. Habang umuusok ang kape sa mesa, namumugto pang mga mata ni Jessa at sa bawat sandaling hindi siya nagsasalita, mas lalong ramdam ang bigat ng dibdib niya. You don't have to talk if you're not ready. Pero nandito ako, okay? Just like the old times. You can count on me. Napangiti siya ng pilit sa huminga ng malalim. Tinitigan niyang tasa ng kape, parang doon niya gustong ilubog ang lahat ng emosyong hindi niya masabi kanina pa. Nakipag-iwalay na ako kay Santiago. Ayoko sana pero pagod na ako. Tumango lang si Alvin. Pinipigil ang sarili na magsalita. Ngunit nang marinig niyang susunod na linya, hindi nito napigilan ng gulat. Jessa, sa tingin ko, hindi mo dapat ipagpilitan ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Kaso buntis ako, Alvin. Natigilan ng binata. Alam ba niya? Marahan siyang tumango. Tapos nakikipaghiwalay pa din. Gago pala siya. Hindi ako sigurado kung siyang ama. May lalaking lumapastangan sa akin. Aniyang muling humaguluhol. Ginagap ni Alvin ang kamay niya. Jessa, kung kailangan mo ng tulong, nandito ako para sa'yo. Kilala mo bang lalaki sinasabi mong lumapastangan sa'yo? Ipakulong natin. Matigas ang iling niya. Hindi na. Makakaladkad si Santiago at ang Aquino Group sa iskandalo. Gusto ko nalang lumayo na muna at magsimula ulit. Tutulungan kita, Jessa. Hindi lingid sa'yo ang feelings ko mula noon pa.
Hindi kita kukulitin sa ngayon. Gusto ko lang malaman mo na walang nagbago sa nararamdaman ko. Tanda akong maghintay. Alvin, ayoko maging unfair sa'yo. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kung ano man ang nakaraan natin, ay tapos na yon. Isa pa, you deserve someone better. Hindi isang hiwalay at dalagang inang kagaya ko. Hindi na bagong pagtingin ko sa'yo kahit ano pang pinagdaanan mo. Pero hindi kita pipilitin. Tandaan mo lang na handa kitang tulungan. Hindi nila alam na may camera sa hindi kalayuan na palihim na kumukuha ng larawan at videos. Mula sa gilid ng cafe, si Andrea nakasandal, may matalim na ngiti, kinuna ng larawan ng dalawa, eksakto sa dali na pangiti ni Jessa kay Alvin para mukhang isang intimate moment. Perfect, bulong ni Andrea habang tinititigan ang kuha. Kaganitong pinadala yun kay Santiago na may caption. Mukhang busy si Ma'am Jessa, sir. Hindi pa namamatay ang issue, nakikipag-date na kaagad. Nasa harap ng laptop si Santiago, abala sa reports ng tumunog ang phone. Pagbukas niya ng message, napahintong paghingi niya. Isang larawan, sina Jessa at Alvin sa cafe. Magkaharap, tila magkahawak ng kamay sa ilalim ng mesa. Matagal niyang tinitigan ng screen, dahan-dahang kumiyom ang kamao niya at bumigat ang dibdib. Hindi na kailangan ipaliwanag. Mabilis niyang nilapag ang phone. Pilit pinipigilan ng sariling magwala. Maagang pumasok si Jessa sa opisina kinabukasan. Buong magdamag siyang nag-isip ng tamang gagawin. Nadat na niyang abalato sa pagbabasa ng reports. Santiago, anyang mahinahon, pilit na maging steady ang boses. Yung annulment papers, nasaan na para mapirmahan? Dahan-dahang inangat ni Santiago ang tingin. Malamig ang ekspresyon pero may bahid ng ngiti sa gilid ng labi. Masyado ka namang nagmamadali. Anito sinadyang patagalin ang tingin sa kanya. Parang sabi kang makawala sa kasal natin. Hindi siya kumibo. Mas mabuti nito Santiago para matapos ng lahat, nahina niyang sabi. Tumayo ito, naglakad papunta sa shelf at tila may hinahanap. Hindi pa kasi napiprint yung final copy. Anito, iprint mo na para mapirmahan na ngayon. Tumalikod si Santiago at lumapit sa printer. Ay, oo nga pala. Sirato kahapon pa. Mahina nitong sabi. Lumapit si Jessa sa printer para tingnan ito. Sira? Tumaas ang kilay niya. O gusto mo lang akong inisin? Jessa, don't tell me na iniisip mong gumagawa ko ng dahilan para madelay ang annulment. Wala ko iniisip na ganyan. Alam kong gustong-gusto mo nang mawala ko sa paningin mo. Talaga, putol ni Santiago. Kasi bawat oras na ginugugol mo dito, lalo mo lang pinapaalala sa akin na isang pagkakamali ang patulan kita. Tahimik siya at pinigilan ng sarili. Sa halip ay tumalikod at marahang nagsalita. Yun naman pala, sa dami ng pera mo kahit na milyong printer, kaya mong bumili para magkapirmahan na tayo. Alam mo Jessa, malamig na bunga ni Santiago. Ang bilis mong mag-move on. Umangat ang tingin niya. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko lang, ang bilis mong makahanap ng kapalit ko. Kailan pa kayo nagkikita ni Alvin? Huwag mong sabihin noon pa. Natigilan siya, nagsisinungaling siyang muli matapos sa sila. Oo, matagal na. Siya ang una at huling lalaki sa buhay ko. Nakikipaghiwalay ka na hindi ba? Gusto mong mapirmahan yung annulment? Ano pang paki mo kung sinong lalaking sinasamahan ko? Ngumiti si Santiago, ngunit malamig. May pakialam ako dahil dala mo pa rin ang apelyido ko. Isa kang Aquino sa mata ng mga tao. At habang dala mong pangalan ko, bawal kang makipagkita kay Alvin. Bawal? Halos pabulong, ngunit nanginginig sa galit si Jessa. Hindi mo na ako pag-aari, Santiago. Kagaya ng hindi na rin kita pag-aari. May dinig ka mang sinabi ko na may bago kang babae. Hindi mo alam ko anong kaya kong gawin kapag nadamay ulit ang pangalan ko o ang kumpanya sa skandalo. Be a good and obedient wife hanggang makuha kong award at matapos ang anniversary ng Aquino Group. Walang kibong lumabas siya ng opisina sa tuktok ng gusali. Malamig ang hangin na tanaw ang syudad. Nakatayo siya sa gilid ng rooftop, yakap ang sarili. Dumating si Maya, dalawang paper cup ng kape. Tahimik na muna silang dalawa. Walang salita, tanging pagyak niyang maririnig. Ma'am Jessa, ilabas mo lang lahat ng sama ng loob mo. Handa akong makinig. Sawang-sawa na ako magmahal ng walang kapalit, Maya. Pero hindi ko alam kung paano titigil. Tumitig siya sa langit. Ginawa ko lahat para kay Santiago. Tinago ko siya, inalagaan ko. Nilabanan kong buong mundo pero sa dulo ako pa rin ang masama. Hinawakan ni Maya ang kamay niya. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa taong ayaw kang paniwalaan. Alam ko, kaya nga tapos na. Handang-handa na akong pumirma.
Kung ito lang ang paraan para makalaya, pipirma ako. Pakakawalan ko na siya, kahit na masakit. Tumingala siya, pilit pinipigilan ng mga luha. Hindi naman niya ako minahal, Maya. Ma'am Jessa, mas mainam po makipag-usap ka ulit para lang malinaw ang lahat. Hindi na, sarado ang isip ni Santiago. Kapag magtatagal pa ako, baka mas lalo lang naming masaktan ang isa't isa. May mga tao talaga na pinagtatagpo pero hindi tinadhana. Ano po ang plano nyo, Ma'am Jessa? Tatapusin ko lang ang anniversary ng Aquino Group at awarding ng most successful businessman. Tapos lalayo na ako. Magsisimula ako ulit. Malayo sa anin ni Santiago. Kinabukasan maagang dumating si Jessa sa opisina. Determinado siyang tapusin ang lahat. May dala siyang USB. Pagpasok niya sa opisina ni Santiago, kalmadong tinig nito. Boss, may dala-dala akong USB. Pwede na nating i-print para mapirmahan mo na. Pakisave na lang dito. Nagpabili na ako ng bagong printer. Mabibilis kong isave ko na lang dito tapos i-connect mo na dito sa printer ko. Wag, baka may virus yan. Alam mo maraming importanteng files itong laptop. Napayo ko siya sinila ng ulit. Lumipas ang buong araw na puro utos sa trabaho lang narinig niya kay Santiago. Ngunit hindi na muling nabanggit ang annulment. Pagdating ng hapon, tinawag silang lahat sa emergency board meeting. Tahimik siya sa isang sulok habang nag-uusap ang mga executives. Ilang sandali pa, tumayo si Santiago, seryosong nakatingin sa lahat. Before we end, I want to make one thing clear. Sa nalalapit ng Most Successful Businessman Awards Night, hindi ako pupunta mag-isa. Sasamahan niyo ko dahil ang tagumpay ko ay tagumpay ng buong Aquino. At syempre kasama ko rin ang asawa ko, si Mrs. Jessa Aquino. Nagulat siya at nakarinig ng masigabong palakpakan. I want the media to see stability. No rumors, no scandals, only unity. That's final. Hindi siya makapagsalita. Wala siyang nagawa kung hindi tumango. Bagamat alam niyang nilalaro na naman siya ni Santiago para sa imahe ng kumpanya, hindi para sa kanila. Pagkatapos ng mahabang meeting nakabalik na si Jessa sa opisina habang abala si Santiago sa pakikipag-usap. Tahimik niyang pinagmamasdan ng laptop nito. Ang laptop na minsan ay siya rin ang nag-setup, nag-ayos ng files, nagbabackup ng reports. Isang ideyang kumislap sa isip niya. Kung ayaw ni Santiago i-print ang annulment, siya na mismong gagawa ng paraan. Dahan-dahan siya lumapit sa mesa ng CEO. Kinakabahan siya pero kabisado niyang password. Hindi mo talaga ako kilala, Santiago. Bulong niya habang tinitipang mga keys. Binuksan niyang G Drive. Hinanap ang folder ng mga legal documents at doon niya nakita ang draft ng annulment. Sa mabilis na pag-iisip, sinend niya ito sa sarili niyang email at enable din ng Bluetooth sharing sa phone niya para sigurado. Habang nakuha ng transfer, narinig niyang yabag ni Santiago. Mabilis na sinarado ang tab. What are you doing? Nag-aayos lang ng mga reports mo para sa meeting bukas. Pinagmasdan siya nito pero hindi na nagsalita. Pagkaalis itong saglit para sagutin ang tawag, kanyang binuksan muli ang file. Successfully sent. Nang makabalik si Santiago, may hawak na siyang papel. Ito nang hinihintay mong annulment, Santiago. Tahimik siya nitong tinitigan. Halata ang gulat, hindi makapaniwala. You went through my laptop? Dati mo naman akong pinapayagang kalikutin ng laptop mo. At least ngayon, natapos ko ng gusto mo. Pirmahan na natin ang annulment. Napayukuyom na lang si Santiago ng kamao. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Jessa pero wala siyang nagawa nang pumirma ito sa harap niya mismo. Ang lagda nito'y parang marka ng wakas. Isang pagwawakas sa lahat ng kasinungalingan at sakit na pinagsaluhan nila. Sa bawat guhit ng ballpen, para bang pinipilas sa loob niya. Tahimik na inabot ni Jess ang papel sa kanya. Nakatitig siya sa papel, ang huling patunay ng lahat ng pinagsamahan nila. Ngunit sa halip na ginhawa, isang mabigat na bugso ng damdamin ang sumiklab sa dibdib niya. Pero ito naman ang gusto niya. Ito ang dapat. Galit, lungkot at sa ilalim ng lahat, may isang damdaming pilit niyang nililibing. Pero hindi niya alam kung ano. Pinagmasdan niya si Jessa. Kalmado pero baka sa mga mata ang sakit. Hindi niya hayaang makita nitong naapektuhan siya. Kung gusto mong matapos, eto, lalo ako. Kinuha niyang ballpen at walang pag-atubili. Pumirma rin siya. Walang emosyon ang mukha niya pero bawat tuldok ay parang sugat na binubuksan niyang muli. Ngumiti si Jessa ng mapait at inabot ang dokumento. Salamat. Dadaling ko na to sa legal department para ma-file. Ngunit bago pa siya makalabas, sinawakan niyang braso nito. Mariin, hindi marahas. Hindi pa. Walang dapat makakaalam na maghihiwalay na tayo. Ano?
Hanggat hindi tapos ang 10th anniversary ng Aquino Group at ang awards night, mananatili kang asawa ko. Wala kang sasabihin sa kahit na kanino. Hindi pa siguradong panalo ko. May mga judges na tumitingin sa pagiging family man ng negosyante. Malaking bawas puntos kapag malalamang hiwalay ako. Napakurap si Jessa. Halatang nasasaktan, ngunit pinipilit na manatiling matatag. So kailangan pa rin akong gumanap sa papel na asawa mo para lang sa imahe ng kumpanya? Exactly. Alam mong importante ito. Isang buwan lang pagkatapos nung pwede mo nang ipagkalat sa buong mundo na wala na tayo. Tahimik nang tumango, nangingilid ang luha pero tinago yung sa likod ng matatag na mukha. Kung yan ang gusto mo, Santiago, pagbibigyan kita. Pero kapag tayo lang sana dumistansya ka sa akin dahil sa totoo lang, nabubwisit ako sa mukha mo. Tinignan niyang mukha ni Jessa, mukhang nainis nga to sa kanya. Lumabas to ng opisina at taas no't ibinalibag ang pinto. Tumaas ang kilay niya. Si Jessa, pinagbagsakan siya ng pinto. Mukhang nagpapahabol ito't inibang taktika. O si Alvin na nga ba ang pinili nito? Tahimik si Santiago sa loob ng opisina. Hawak pa rin ang dokumentong pinirmahan nilang dalawa ni Jessa nang bilang tumunog ang telepono. Pagtingin niya si Luther. Kumusta bro? Bastang lupalop ka na naman ng mundo. Bungad niya. Nasa France ako bro, pero kita mo naman hindi kita pinapabayaan. May nakuha ko mahalagang impormasyon para matiyak mo mananalo ka sa Most Successful Businessman Award. Ano yun? Ano yung sumandal sa upuan? Isa sa mga hurado ng Most Successful Businessman of the Year ay retired family court judge, si Judge Fuentebella. Sobrang particular daw ito sa moral values at sa stability ng pamilya ng bawat nominee. Kapag may bahid ng skandalo hiwalayan, automatic, minus points. Napakunit siya ng noo. So ibig mo sabihin, kailangan ko magmukhang happily married? Exactly. At hindi lang mukha Santiago, dapat kumbinsido siya. Kilala tong mahilig manood ng coverage, social appearances at personal behavior ng candidates. Kung gusto mong manalo, kailangan yung maging sweet. Couple ulit ni Jessa. Sa publiko. Tahimik siya pero halata ang iritasyon at conflict sa mukha. Pinagdikit niya mga daliri, nag-iisip. You're asking me to act with her? Hindi lang act bro. Alam kong galit ka pero ito na lang ang paraan para hindi makasira sa imahe ng Aquino Group. Alam mo kung gaano kahalaga itong award sa investors. So, kailangan mo ng tulong ni Jessa. Matagal bago sumagot si Santiago. Sa isip niya mali namang plano, isang buwan lang hanggang matapos ang event. Pero sa puso niya, hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang kabang idea ng pagiging sweet muli ni Jessa sa tabi niya. Okay, gagawin ko. Pero hindi dahil gusto ko, dahil kailangan. That's all we need. Pero warning lang, kung magpapa-interview kayo dapat natural. Alam mo kung gaano ka-observant si Judge Fuentebella. Pagkababa ng tawag na pating si Santiago sa table kung saan nakapatong annulment papers. Pumasok si Jessa sa opisina, baka sa mukha ang pagod at pagkainis. Nakaupo si Santiago sa swivel chair, nakasandal at tila may iniisip na malalim. Jessa, kailangan nating mag-usap. May isa pa akong huling pabor. May hilingin ako bago tayo tuluyang maghiwalay. Para makabawas ka man lang ng kasalanan mo sa akin, napating siya dito. Huling pabor? Wow ha, parang wala kang nagawang kasalanan sa akin. Kung gusto mo nang matiwasay na paghihiwalay, oo, kailangan mong gawin. Tumikot si Santiago sa table, tumayot nilapag sa harap ni Jess ang ilang printouts, schedule draft, PR outlines at listahan ng media contacts. Luther told me everything. Isa sa mga hurado si Judge Fuentebella, a family court judge, mahigpit sa imahe ng pamilya. So, kailangan nating magmukhang happily married. Natawa si Jessa ng mapait. So, gusto mong magpanggap ako na masaya sa piling mo? Yap. Paano kung ayoko? Pagbibigyan na kitang hintayin ng anniversary awarding. Okay na yon. Hindi lang to para sa akin. Gawin mo para sa kumpanya. Para sa lahat ng taong umaasa sa Aquino Group. Alam mo kung ilang libong pamilyang empleyado ng kumpanya. Wow ha, parang sa akin pa ngayon nakasalalay ang buong kumpanya mo. Tigilan mo nga ako. Sa totoo lang gusto ko nang mag-resign at magsimula ng bagong buhay. Nakita niyang determinasyon sa mata ni Jessa. Tila may pumiga sa puso niya na tinakpan niya ng galit. Bagong buhay. Kasama si Alvin? Don't underestimate me. Kaya kong idami ang negosyo ng lalaki mo kung gugustuhin ko. At ikaw, kaya kitang pahirapan at hindi kita patatahimikin. Subukan mo lang na tumutol sa gusto ko. Tignan natin kung saan ka pupulutin.
Napakabigat, hindi ba? Sa gitna ng pagpapanggap para sa isang award, parang unti-unti na naglalarong tadhana sa puso ni Santiago at Jessa. Isang buwan ng pagpapanggap. Sapat na nga ba ito para magkabalikan na mas lalo lang itong paglalayuin ang kanilang mga mundo? Ang aral natin ngayong araw, ang pagmamahal na nakatali sa pride at ambisyon ay madalas na nagre-resulta sa pagkakasakit ng mga taong naghahangad lang ng totoo. Minsan kailangan matutong bumitaw para makita ko na talagang mahalaga. Ano sa tingin ninyo mga kasummer? Mananatili kayang matatag ang puso ni Jessa sa kabila ng mga banta ni Santiago? O tuluyan na siyang lalapit kay Alvin? I-comment yung inyong mga tsuri. Ito ang inyong storyteller si Miss Maria. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat po.